Meron akong alam dyan sa Makati na kapitan na tumakbo nun. Tapos, ang nilabas niya is 12 million pesos, mahigit 12 million. Kamusta mga tol? Kamusta dyan sa Pilipinas? Lalo dyan sa Makati. Meron lang akong i-expose ngayon. Lalo na ngayong meron mga issue na nababalitaan ako yung tungkol sa mga corruption dyan, no? Yung mga ginagawa ng mga kongresista, yung mga DPWH na mga proyekto ng mga sablay. Napakarami talagang magiging problema sa society natin pagka ganyan, pagka hindi nahinto yung mga ganyan. Kaya bilang isang ordinaryong Pilipino na may pakialam at pagmamahal pa rin sa bayan, gusto ko lang din magbigay ng suggestion para sa mga taong gobyerno sa atin na sana marinig itong video na to. Kaya kumakatok po ako kahit sa inyo, Mr. President Bongbong Marcos, at sa mga senador natin, sa mga mambabatas, na sana pakinggan nyo itong video ng isang simpleng mamamayang Pilipino na kahit nasa ibang bansa. Dito tayo sa Georgia ngayon, napakagandang bansa, at tayo ay investor dito. Yan, dala-dala natin syempre ang pagiging isang Pilipino natin. Kahit tayo naglalakad sa kalye, kahit tayo tumutugtog, kumakanta, tayo ay proud na proud bilang isang Pilipino. Dahil syempre ang bansa natin, alam natin na may pag-asa pa yan, no? Basta tayo ay kikilos at tayo ay magiging isang makabayan. I-normalize na natin sana mga tol itong pagiging isang makabayan, o yung pagiging patriot. Example na lang yung nangyari sa Indonesia. Yung mga tao doon, mahal talaga yung bayan nila, tsaka sa Nepal, no? Talagang isasakripisyo nila yung buhay nila. Di ba ganyan ang nasa national anthem natin, yung ang mamatay ng dahil sa'yo? Di ba yung linya na yun? Kasi kung hindi dahil sa pagiging Pinoy mo, wala ka eh. Wala ka, basura ka kung ganun. Kaya mahalin mo ang bayan mo unang-una. Huwag ang pera, huwag ang kapangyarihan, huwag ang posisyon. Yan ang tama at dapat lang. At ito, no, kasi meron mga nag-e-expose na mga anomalya dyan sa atin. Yung mga ghost projects, yung mga proyekto na puro kickback na lang itong mga ginagawa ng mga kongresista. Ako naman, ang suggestion ko dyan, hindi lang sa Congress ang dapat puntiryahin eh. Kasi napakarami din korupsyon kahit sa pinakamababang level ng gobyerno, which is ang barangay. Kasi ako, experience ko na yan eh. Kahit sa Makati, meron akong mga alam na mga korupsyon din dyan sa mga barangay. At talaga nangyayari sa araw-araw, no? May mga tao na takot lang lumantad kasi syempre meron silang mga takot dito sa mga politikong mga itong mga may mga hitman kasi, may mga bataan silang baka balikan yung buhay nila, no? Tayo hindi na natin kailangan matakot kasi ang buhay natin na iisa lang. Gusto natin na maging worthy ito at tayo talaga magsakripisyo para sa ating bayan, no? Kasi kung tayo mabubuhay sa takot, maiksi lang ang buhay. Kung oras mo na talaga. Pwede kang masagasaan dyan paglabas mo ng bahay, magkasakit ka ng malubha bukas o sa isang linggo. Hindi mo alam eh. Pero yung mamahalin mo yung bayan mo, talagang magkakaroon tayo ng progresong mabilis na mabilis. Hindi tatagal, magiging Singapore tayo. Pupusta ako kahit magkano. Pagka meron tayong unity bilang mga Pilipino na talagang alisin na yung division sa politika, kulay, no, yung hidwaan, at tayo ay mag-unite para sa isang cause na para talagang umasenso ang bayan natin, bumangon ulit mula sa pagkalugmok. Kaya ito, no, yung mga maliliit na korupsyon na sinasabi ko na nagmumula sa barangay level, ito yung nagmumula talaga dyan sa mga kagawad pa, sa mga kapitan. Meron akong alam dyan sa Makati na kapitan na tumakbo nun. Tapos, ang nilabas niya is 12 million pesos, mahigit 12 million pesos ang nilabas sa kampanya. Paano mong babawiin yun eh? Magkano lang ang sweldo ng isang kapitan per month? Tapos times 3 years niya yun. Kahit pinakabobong tao sa mat naman, alam na hindi aabutin yun eh. Kahit 1 million, hindi mo mababawi yan pagka kapitan ka lang. Pero bakit ganun ang in-expend niya, mahigit 12 million? Kasi diyan napapasok ang korupsyon, ang kickback, ang anomalya,
Yung iba gusto pa magpoprotekta sa droga. Baka ganun din ang gusto nitong tumakbong kapitan na to, na talagang maging business din ang droga. So, yan ang sinasabi ko. Dapat ma-check din ng gobyerno natin. Kasi isa sa mga nakakaalam niyan ng tumakbong kapitan na yan sa Makati, itong si Noel Makay. Kahit itanong niyo dyan kay Noel Makay, yan ang nagsabi sa akin na yung kapitan na yun ang nilabas talaga. Kita nyo, mga taong simbahan din, si Noel Makay, isang mabuting tao yan, taong simbahan, pero alam nila kasi talagang kalat na. Alam ng mga tao na may pera nga itong tumatakbong kapitan na to, pero tama ba naman yung ganun? Babawian mo yung pondo ng bayan, babawian mo yung tao, di ba? Mamatay ka man sa gutom, ako hindi ko gagawin yung ganun. Para ka nang nagnanakaw din yan, walang pinagkaiba yun sa pagnanakaw, di ba? Gagalawin mo yung government funds. Kaya mga tol, dapat ngayon masilip yan pati sa mga barabarangay, no? Lalo dyan sa Makati. Yan, ang laki ng pondo sa Makati, kaya ang dami din nag-i-interest na mga hindi mga totoong mga politiko. Kundi ang habol lang yung power, tsaka yan nga, negosyong droga, ganyan. Tayo hindi tayo matatakot sa mga yan dati pa. At kailangan kikilos tayo mga tol. Kailangan sama-sama tayo na pupunahin natin kapag may nakikita tayong mali. At yung sa mga mayor din yan, hindi na check pero yung mga confidential funds, meron din yung mga mayors niyan. Hindi lang vice president, hindi lang senador, mayors din meron. Kaya ang laki ng nila, ang control nila sa pera, milyon, billion, no? Kaya kailangan ma-check yan. At hindi lang basta itong issue kay Diskaya ang dapat natin pagdiskitahan, kung hindi pati yung mga lokalidad natin, saan man lugar kayo, city man, Caloocan, Mandaluyong, Makati, Barabarangay, District 1, 2, o anuman district yan, merong mga corruption na nangyayari sa mga barabarangay na iilan ng mga yan. Kaya kailangan masilip yan, no? Kaya mga tol yan, at least alam nyo na ngayon na kailangan kikilos din tayo, no? Kailangan magiging mapagmahal tayo sa bayan natin. Kasi sino bang magliligtas ng future natin, ng future ng inang bayan natin, kundi tayo? Hindi itong mga nakaupong mga ito na makasarili, swapang ganid sa pwesto, magnanakaw ng pondo ng bayan natin, no? Tayong at first hand na kikilos dapat. Yan lang mga tol. Kaya sana isang araw yan, mabalitaan ko na unti-unting umaahon ng bansa natin. Hindi ako mawawala ng pag-asa mga tol. Hanggat nandiyan kayo na nakikinig sa mga video ko, maraming salamat. Yan, hanggang sa muli.